Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, at tiyatalakay pa rin natin yung Kitabuz Zakah ng Fiqhul Muyassar. So natalakay natin nung nakaraan yung zakah para sa ginto at pilak. Zakah para sa dahab at fidda. Dahab yung ginto at yung fidda, yung silver. At sa panahon ni Propeta Muhammad SAW, maaari rin itong tumutukoy doon sa halaga nito sa dinar, sa ginto, at dirham naman para sa silver. At maaari rin itong applicable ang prinsipyo nito doon sa currency na meron sa lugar at sa panahon ninyo. Dahil nga sa nisab, kung ang nisab na kukunin natin ay ang nisab ayon sa silver, so ito nga ay 525 grams. So kung meron kang halaga ng nisab na ito at tumagal ito ng isang whole na hindi na babawasan, so saka lang ito sisingilin ng zakah. Saka lamang ito sisingilin ng zakah. So ngayon inshallah, so doon sa mikdar, yun yung huling natalakay natin. At ngayon naman inshallah sa mga kondisyon doon sa nisab ng gold at silver. So natalakay na rin natin pala ito. Kasi nga, yung bulugon nisab, dapat aabot ito sa nisab. At pangalawa, yung iba pang mga syurut, kasama yung whole. So yung nisab, nagkakaiba-iba kasi ang nisab ng iba't ibang mga yaman na pwedeng singilin ng zakah. Iba ang nisab para sa pananim do sa mga butil at mga bunga. Iba yung nisab para sa gold at silver. Iba yung nisab para sa paninda. At iba't iba pang mga sinisingil ng zakah. So ngayon, al-mas'alatu rabi'a fi dammi ihdahuma ad-dahabu wal fidda ila al-akhar. So yung pagpapatuloy sa pagtalakay dito sa zakah para sa fidda at sa ginto, inshallah. At kabilang dito sa mga usapin nito yung dam na tinatawag. Yung dam, yung paghahaluin na kumbaga titimbangin na magkasama ang gold at silver. So dito, la yadammu ahaduhuma ilal akhar. Hindi pwedeng ihalo ang isa pa sa isa pa. Sa tinutukoy dito na paghahalo, maaring paghahalo na tinunaw sila magkasama. Pwedeng mangyari yun eh. Kaya nga yung tinatawag nilang yung white gold, yun pala ay gold na din. Merong percentage ng silver, kaya nagiging puti siya, hindi siya dilaw. Nakakatulad ng ginto talaga. So, la yadammu ahaduhuma ila al-akhar fi ikmalin nisab alal qawlir rajih. So, halimbawa merong tao na meron siyang ginto na hindi aabot sa nisab at meron siyang silver na hindi rin naabot sa nisab. Pero kapag pinaghalo sila, aabot ito sa either sa nisab ng nisab lang ng gold kasi mababa yung timbang ng gold sa nisab nito, di ba? Ilang gramo yung nisab ng ginto? 85. So, halimbawa yung tao, meron siyang 40 grams lang ng silver, tapos meron siyang 45 grams ng gold. Paghahaluin niyo yun para magiging 85 grams. So, hindi pa rin. Hindi pa rin ito pwedeng mangyayari na yung tao
ay magbabayad ng zakat sa pamagitan nito. La yadammu ahaduhuma ila al-akhar fi ikmalid nisab alal qawl ar-rajih. So sa pinakamatibay na pananaw ng mga scholar, so hindi sila pwedeng pagsamahin. Actually, ano na ito kumbaga, unang-una kasi kapag ganito ang nangyari, mababago ang genes ng gawaing pagsamba. At sa mga gawaing pagsamba, di ba, tukoy ang genes ng genes o yung uri ng mga gawain na pagsamba. Okay? So, halimbawa, sa zakatul fitr na lang halimbawa, ang genes nito ay pagkain. So, hindi ito pwedeng gagawing pera. At sa zaka, ang genes ng zaka na sinisingil ng zaka, yun lang 5. At sa kategory ng ginto at pilak, yun lang siya. Ngayon, kung paghahaluin yung ginto at pilak, so hindi na siya magiging ginto na puro o pilak na puro. So pareho lang, hindi pa rin siya masisingil ng zaka kahit pa umabot ito sa nisab na 85 grams na para naman sa ginto. Kasi yung hawak niya hindi naman talaga ginto o hindi rin naman purong silver. Sa sumunod na binanggit, li'annahuma jinsani mukhtalifan. Ito nang yung sinasabi ko. So yung jeans, kapag pinaghalo yung gold at silver, so ito ay neither gold nor silver. Hindi siya ginto, hindi rin siya silver. At dalawang magkaiba ito, so hindi rin tatanggapin. So halimbawa sa zakatul fitr, di ba ang zakatul fitr 2.5 na kilo ng pagkain. Ngayon kung halimbawang yung tao magbibigay ng sabihin na natin 3 kilo para walang butal. 3 kilo na pagkain yung bibigay niya. 1 kilong munggo, 1 kilong harina, at 1 kilong bigas. So sa ganung pagkakataon, actually, ang jeans na tinutukoy sa zakatul fitr, pagkain. So ibig sabihin, yung 3 na yun, kahit iba-iba, pwedeng mangyari. 1 kilong bigas, 1 kilong munggo, 1 kilong harina, o 1 kilong dates, pwede. Kasi isa lang yung na jeans na matutukoy yun, lahat sila. Isang uri lang. Kahit iba-iba sila, isang uri. Pero ang gold at silver, malinaw na magkaibang uri sila. Kaya hindi sila pwedeng pagsasamahin. Hindi sila pwedeng pagsasamahin. So dito, falam yadammu ihdahuma ila al-akhar, na dahil dito hindi sila pwedeng pagsasamahin. Kal-ibili wal bakar. So halimbawa sa iba pang mga sinisingil ng zaka, yung mga baka at yung mga kamelyo, hindi sila magkakasama na bibilangin. Iba ang bilang ng baka, iba ang bilang ng camel. Yung tupa at saka kambing, pwede silang magkasama kasi isa lang yung genes nila. Iisa lang. Kumbaga, isa lang yung yung uri nila. Magkasama silang tinutukoy. Kapag sinabing ganam, kasama na rin dun yung tupa. So maaaring isa na lang ang bilang nila. Wasyair wal qamh, sa ganun din naman sa syair, yung trigo, at yung qamh, yung barley. So magkaiba naman sila ng nisab din, ng pagbilang. So iba ito doon sa zakatul fitr. Balikan natin zakatul fitr ha. Merong nagbigay 1 kilong barley, tsaka 1 kilong trigo, at 1 kilong bigas. Bali 3 kilo na yung natipon niya. Tanggap yun, inshallah. Kasi isang jeans lang, sa zakatul fitr, isang jeans lang sila lahat sa kutul balat na tinatawag. Pero dito sa zakatul mal o zaka para sa yaman, magkaiba sila na tinuturing. Kaya hindi pwedeng pagsasama-samahin. Pagsamahin mo yung bigas, pagsamahin mo yung munggo, pagsamahin mo yung trigo, hindi pwede. Magkakaiba sila ng timbang. At dapat aabot sila
sa kani-kanila nilang mga nisab para ito ay masingil ng zaka. Ma'annal maqsudu minha wahidun. So kahit pa isa lang ang maksud dito, so ang dito, ang layunin mo, kumbaga isa, pag sumasamahin lang sila para sa iisang nisab, hindi pa rin. Kahit pa ang layunin mo nga ay magbayad ng zaka para dito, huwat tanmiyatu fil ibili wal bakar, bilang zaka para sa camel at baka, hindi pwede. Wal kutu fi syairi wal qamh, at din yung trigo at yung barley. So merong hadith, iniulat ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laysa fima duna khamsi awaq sadaqa. So merong hadith yun, nabanggit na natin ito nung nakaraan, ng anumang halaga ng ginto na 5 awqiyah o 5 awaq na katumbas ng 200 dirham, wala itong sadaka. Wala itong sadaka. Nang tinutukoy na sadaka rito ay yung yung zaka. Wa yalzimu min al-qawli bidammi ahadihima ila al-akhar fi ikmalin nisab wujubuz zaka fi aqalli min 5 awaqin min al-fidda. Idza kana indahu ma yukmilu bihi min ad-dhahab. Wa yashmalu al-hadith ma idza kana indahu min ad-dhahabi ma yukmilu bihi 5 awaq. So nga, hindi pa rin pwedeng mangyayari ito na pagsasamahin niya yung dalawang iyon para makaabot siya sa nisab. Ngayon nga, awalan, wa ala hada idha kana indahu asharata dananir wa mi'ata dirham fala zakata alihi. So ganun din sa dirham at dinar, hindi ito pwedeng pagsasamahin. Kasi ang dinar, currency na nakabase sa ginto, at yung dirham, currency na nakabase sa silver. So hindi ito paghahaluin din. Fala zakata alayhi lianna adh-dhahaba yuzakka wahdahu wa kadhalika al-fidda. Dahil ang ginto ay hiwalay ang zakat nito doon sa silver. Ngayon sa pera, yung pera mo, di ba? Merong peso, merong dollar, merong real. Hindi ko alam. Tatanong ko pa kung paano yung paano yung ganun. Kung paano yung magiging sistema doon. Pero yung dito kasi, kung ang nisab ng pera ay nisab din ng silver, at kung yung pera mo magkakasama naman, madali naman mabibilang, inshallah. Hindi pa rin eh. Basta itatanong ko, inshallah. Itatanong ko kung paano yung nisab. Kung meron kang, alimbawa, di ba may bangko, may mga bangko na dollar account, tapos peso account, o kahit ikaw mismo, meron kang naka-stack na dollar sa sa wallet mo. Meron kang $1,000 sa wallet mo o sa bahay mo, $1,000. So yung $1,000, sobra na sa nisab ng silver yun. Yung nisab ng silver, di ba yung sample natin, nasa 30,000 pesos lang. Yung $1,000, nasa 60,000 pesos na yun. So, doble na yun ng nisab. So, dapat ka na magbayad ng zaka doon. Meron ka pang ibang pera, peso. So, paano bibilang? Pwede ba silang sama-sama? Itatanong ko yan inshallah. Buti na lang naalala natin yung tungkol doon. Alhamdulillah. Sumunod, al-mas'alatul khamisa fi zakatil huliyah. Yung hul na tinatawag dito, ito na yung mga alahas. So napapaloob siya dito sa ginto at pilak kasi ang ilang mga uri naman ng mga alahas ay ginto at pilak. Pero hindi lahat ng alahas ay ginto at pilak. Kasi merong alahas na di ba? Perlas. O merong alahas na meron din palang, di ba, yung mga beads na ginagawang kwintas, meron din palang mamahaling beads. Yung nga yung Swarovski. Madalas tinda ng mga Maranao, nauso yun dati. Tapos yung ano pa bang ginagawang alahas? Diamond. Tapos iba pang mga precious stones, yung mga ruby, sapphire, mga ganong bagay. So dito sa usapin na ito,
La khilafa bayna ahli al-ilmi fi wujubi zakati fil hulyi al-mu'ad lil idkhari wal kira. So ang mga scholar daw, sila ay nagkakaisa sa pagiging wajib ng zakah sa lahat ng alahas na naipon. So, wala raw salungatan ng maalam sa pagiging obligado ng zakah sa alahas. Ito man daw ay muad o lil adkari wal kara. Ito man daw ay alahas na iniipon, ibig sabihin personal mong pag-aari. Ikaw ang gumagamit, yun din. O kaya alahas na pinapaupahan. Kasi meron din namang, pwede rin naman na yung alahas papaupahan. Yung kwintas, halimbawa, papaupahan. Siguro hindi na yun uso ngayon, pero ginagawa yan nung unang panahon na inuupahan yung alahas. O kaya yung mga alahas, wa fil hulyil muharram, o kahit ito ay nasa anyo ng alahas na haram. Yung muharram, karrajuli yattakidu khatiman min dahab. So kahit yung alahas na yun ay haram para sa lalaki, diba yung lalaki meron siyang mga ginto na alahas at bawal ngayon sa kanya, so meron pa rin siyang zakah na babayaran doon sa kanyang pag-aari na mga ginto. Kahit paharam sa kanya na magmay-ari ng ginto o gumamit ng ginto na alahas. Naintindihan nyo? So kahit haram sa kanya suotin yun, sinusuot man niya yun o hindi, siyang nagmamay-ari nun, pareho lang, meron pa ring zakah. At iba pang hulyil haram, hulyil muharram, at iba pang mga uri ng alahas na haram, sa bukod doon sa lalaki, karrajuli yattakidu khatiman min dahab, halimbawa yung lalaki meron siyang ginto na singsing. So posible ba na yung ginto na singsing ay abot sa nisab, isang perasong ginto lang na singsing? Posible. Kasi 85 grams lang yung 85 grams lang ang nisab. At mabigat ang ginto. So kaunting ginto lang pero mabigat na siya. So posible na isang pirasong lalo na kung singsing na panlalaki na mas malaki. So maaaring aabot siya ng nisab, ang isang piraso lang ng alahas. Aw al-imra'atu tattakidu halyan sunia ala surati hayawan. So halimbawa merong alahas na ginto ang isang babae at ang alahas na ginto na ito ay nasa anyo ng hayop. Halimbawa yung kwintas niya, yung pendant pusa, o yung pendant niya isda, o ano pa man, Buddha. Gayun din, merong zakah na sinisingil doon. Merong zakah na sinisingil doon. Ammal hulyil muad lil isti'malil mubah wal ariyah fasahi min qawli ahli ilmi wujubus zakati fiha. Wujubus zakati fihi. Pero mga alahas daw na pinahintulot, ibig sabihin hindi siya haram, kumbaga, at hindi rin naman siya, kumbaga, ibig sabihin, hindi siya ginto na pag-aari o sinusot ng lalaki o hindi siya ginto o silver na nasa anyo ng hayop. Ang mga ito ay pareho lang. Actually, mas ano pa nga Kumbaga, kung yung haram, kung yung alahas na merong haram na nakaugnay dito ay sisingilin ng zakah, so ganun din, sisingilin ng zakah yung wala namang nakaugnay dito na haram. So yung mga dalil dito, una, umumun nusus al-warida fi wujubi zakati fi dhahabi wal fidda. Okay, so dito pala sa chapter na ito, ang tinatalakay pa lang dito na alahas din na ginto at pilak. Okay, so hindi pa binabanggit dito yung tungkol sa iba pang mga alahas. Okay, so para malinaw. So ginto at pilak pa lang yung tinutukoy dito ng mga alahas. So meron pang kalahatang mga batayan na wajib ang pagbabayad ng zakah para sa ginto at pilak. Wahadal umum yashmilu al-halyi
alhalyu wa gayruhu. At ang zaka para sa ginto at pilak ay applicable kahit sa mga alahas at iba pa. Ibig sabihin, anumang gamit na ginto na meron ka, sisingilin ng zaka. Ginto man yun na yung gold bar o ginto man yun na alahas, ano pa bang ibang bagay pwedeng gawin sa ginto? Ginto na plato, may zaka din yun. Ginto na plato, pareho lang. Basta lahat ng ginto na yun ay merong zaka. Ano man ang anyo nito, basta ito ay ginto. Ba? Ngipin. Di ba, uso nung unang panahon yung ngipin, yung ginto, ginagawang ngipin o dinidikit sa ngipin, so yun ay may zaka pa rin. Yun ay meron pa rin zaka. Sumunod na batayan, marawahu ahlus sunan an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi. So iniulat ni Amr bin Shu'aib mula sa kanyang ama at lolo, anna imra'atan atat ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ma'aha ibnatun laha wa fi yadi ibnatiha masakatan. So merong hadith, iniulat ito ni Abu Dawud. Meron daw babae na dumating kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at kasama daw ng babae na ito ang kanyang anak na babae. At ang anak niya na ito na babae ay meron daw pulseras na ginto. Masakatan, 2 piraso na pulseras ng ginto. At inilarawan ng masakatan na ito na galidatani minad-dahab. Galidatan, kumbaga makapal na mga pulseras ng ginto. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atu'iddina zakata hada, ipinagbabayad mo ba ito ng zaka? Nagbabayad ka ba ng zaka para rito? Tinanong siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qalat la. Sabi ng babae, hindi. Qala, ayasurruka an yusawwiraka Allahu bihima sawaraini min nar? Matutuwa ka ba kapag gawin ni Allah na ang dalawang yan ay maging 2 pulseras na gawa sa apoy? Kumbaga, magiging parusa, kumbaga, sa kabilang buhay kapag pinarusahan siya sa hindi pagbabayad ng zaka, matutuwa raw ba siya na parurusahan siya ni Allah na yung 2 ipinagdamot niya na bayaran ng zaka ay magiging pulseras ng apoy? Fakhalaat huma. At dahil dito, hinubad daw ito nung babae. Yung 2 pulseras na yun ay hinubad niya, wa alkathuma ilan nabi sallallahu alaihi wasallam, at ibinigay nila ito kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadal hadith nassu fil mawdu wa lahu shahidun fi sahih wa gayrihi. So itong hadith na ito nga ay tungkol sa usapin na ito at nauulat ang mga ito sa iba pang mga sahih na hadith. Na yung gold at silver, ano man ang anyo nito, ito man ay nasa anyo ng gold bar, na siya namang kumbaga common na paraan na itinatago ang silver at ang gold pala. Halimbawa sa mga central bank, tinatago ito sa ganitong anyo. So pwede, nasingilin din ito ng zaka. Yung gold bar mismo. Okay, minsan yung gold bar, ginagawa nilang mas maliit. Kasi yung gold bar, usually may iba't ibang timbang. May 1 kilo, tapos mayroong mas maliliit na 100 grams. So meron din ganun. So sinisingil yun ng zaka. Pero kung yung ginto, ginawang alahas, katulad sa hadith na ito, sisingilin din yun ng zaka. At yung ginto, kung ito man ay gawing plato, gawing ngipin, sisingilin din ito ng zaka. At pangatlong dalil, sinasabi, walianna hadal qawlu ahwat wa abra'a lidhimma. Ang ganitong pananaw na ang lahat ng ginto sa iba't ibang anyo nito ay may zaka, ito raw ang pinaka-safe, pinakaligtas na pananaw
at abra alid-dhimma. Abra alid-dhimma, ibig sabihin, mas ligtas ka sa kasalanan o sa pananagutan. Kumbaga, safe na pananaw. Kasi kung paniniwalaan mo yung ibang pananaw, liban pa rito, maaring nagkakamali ka. Pero wala ngang salungatan sa usapin na ito. Ang lahat ng gold ay sinisingil ng zaka, anuman ang anyo nito, at ang lahat ng silver ay sinisingil ng zaka, anuman ang anyo nito. So meron pang hadith binanggit dito, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Da'ma yaribuka ila ma la yaribuk." Iwan mo ang nagdudulot sa iyo ng pagdududa tungo sa hindi magdudulot sa iyo ng pagdududa. So ang tinutukoy dito sa hadith na ito, yung kunin natin kung ano ang mas nakatitiyak tayo, insyaAllah. Al-mas'alatu sadisa fi zakati urud at-tijara. Ang zaka sa mga paninda. Paninda sa negosyo. Wal urud, jam'u ard wa arad. At ang urud na tinutukoy dito, ito ay plural daw ng ard at ng arad. Ibig sabihin, yung anumang kumbaga mga paninda o merchandise o anuman. At ang plural nito ay urud. Wa huwa ma'aaddahu al-muslim lit-tijara. Wa huwa ma'aaddahu al-muslim lit-tijarati min ayyi sanafin kan. At ang urud na ito, anumang mga paninda na inihanda ng Muslim para itinda niya. Anuman ito. Anuman ito. Kumbaga, tinutukoy dito na anumang uri ito ng physical na paninda. Ito man ay plastic, bakal, kotse, cellphone, ganon. Kaya mula rito, naiintindihan natin sa sinasabing urudut tijara, yung mga non-perishable na mga paninda. At hindi kasama dito yung pagkain at inumin. Ano pa ba yung pwede mag-expire? Gamot. Hindi siya kasama dito. Kasi nga, kung pagbabatayan natin yung yung kondisyon bukod sa nisab, kailangan naabot sa whole, abot ng 1 taon. So, walang pagkain na umabot ng 1 taon. Generally, wala. Diba? Yung pastil, di naman naabot ng 1 taon. Yung sardinas siguro. Pero yung mga ganon, saka pa natin matatalakay yun, inshallah. So dito, ang tinatalakay pa lang natin yung yung pangkalahatan ng mga paninda na non-perishable, yung hindi sila masisira. Diba? O school supplies, hindi rin siya masisira agad-agad, di ba? Yung, pa ba? Yung mga, hardware, yun mga ganun. Hindi siya basta-bastang masisira. So yun, maaari siyang papasok dito sa urud at-tijara. Wa huwa a'ammu amwaliz zakah wa ashmaluha. At itong mga ito ay kumbaga a'ammu zakah, kumbaga pinaka-general na uri ng zakah. At mas marami yung kanyang mga nasasaklaw. Mas marami siyang nasasaklaw. Ibig sabihin kasi, kumbaga, maraming iba-ibang uri ng napapaloob dito eh. Diba? So, sinabi ko kanina, maaring yung paninda mo, plastic, tela, bakal, kahoy, at gawa sa iba't ibang mga materyales. Wasummiya bidalik li'annahu la yastakir. At tinatawag itong urudut tijara dahil ito raw ay hindi nananatili. Hindi nananatili kasi ito ay ibinebenta. Bal yu'rad. Yu'rad, isa sa translation actually ng yu'rad, ipinapakita o inaalok. Yun, inaalok. Inaalok mo siya sa mga tao para maibenta mo sa kanila at para bibilhin nila. Yun ang dahilan kung bakit tinawag ito na urud. Yu'rad thumma
yazul. Ito ay inaalok mo sa mga tao, binibenta mo, tinitinda mo, at ito ay mawawala sa iyo. Kumaga, yazul, mahalaga itong ano na ito itong salita na ito dito, kasi yazul, ang urudut tijara, kumaga, bebenta mo talaga. Kasi yung mga gamit na hindi mo naman binibenta, personal mong pag-aari, walang zaka. Bawa meron kang refrigerator sa bahay, hindi sisingilin ng zaka. Pero yung refrigerator na nasa tindahan mo na binibenta mo, yun ang may zaka. Okay? So mahalaga na ma-distinguish natin yung pinagkaiba nitong urud at tijara, mga bagay na pangtinda, pangbenta, in contrast doon sa personal mong gamit sa iyong bahay. O kahit sa tindahan. Naintindihan nyo, kahit sa tindahan. Halimbawa, si Ismael, merong tindahan ng appliances. So doon sa tindahan ni Ismael ng appliances, may aircon, may refrigerator, may TV, may computer. Walang zaka yun, kasi hindi naman niya binibenta yun. Pero binibenta niyang aircon, yung binibenta niyang refrigerator, yung binibenta niyang computer, yun ang may zaka. Naintindihan nyo? Kayo, naintindihan nyo? Hindi. O kaya, ngayong ginagamit niya, yun ang walang zaka kasi personal niya yun eh. Ang may zaka lang, yung binibenta. Ulitin ko si Ismael may tindahan ng appliances. So meron siya dong aircon tsaka refrigerator na personal na ginagamit sa tindahan. Kapag nag-compute siya ng zaka, ang refrigerator at aircon na sisingilin ng zaka, yung paninda niya lang. Pero yung ginagamit sa tindahan na refrigerator at aircon, hindi yun isasama sa sisingilin ng zaka. Kasi personal niya yun na ginagamit. Kaya nga, di ba, dito sa urud at tijara, mahalaga itong dalawang salita na ito. Yo'rad wa yazul. Yo'rad thumma yazul. Kumbaga, inaalok mo to sa mga tao, binibenta mo, at kapag nabenta mo, syempre mawawala na. At yun nga, li'annahu la yastakir. Hindi ito nananatili. Hindi mo inaasahan na mananatili sa iyo. Samantalang yung refrigerator ni Ismael dun sa tindahan niya, may laman na tubig para sa mga bisita, may laman na soft drinks, o kung ano man. Kanya yun, hindi niya yung pambenta. Kaya walang zaka yun. Intindihan nyo na? Malinaw na? Yun nga, yun yung distinction. Kaya nga inulit-ulit ko siya. Yun nga lanaw la yastakir, yung urud, hindi nga siya talaga hindi mo siya pananatilihin sa iyo. Hindi mo nga siya talaga ginagamit eh. Kasi kung paninda, hindi mo talaga gagamitin yun. Hindi mo talaga siya gagamitin. So nga sinasabi, karagdagan pa rito, fa inna tajir la yuridu hadhihi sil'a bi'ayniha. So yung nagtitinda, yung paninda niya, hindi niya talaga ito gusto na gamitin. Kasi nga paninda yun eh. Wa inna ma yuridu ribha minan naqdain. Pag gusto niya, maibenta niya ito at tumubo siya rito ng pera. Was zakatu wajibatu fihi li umumi qawlihi, at ang zakat dito ay wajib ayon sa sinabi ni Allah, wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ilina wal mahrum. At ang mga yaman nila na ito ay meron karapatan mula rito ang mga nangihingi at ang mga kapuspalad. Ibig sabihin yung mga karapat dapat bigyan ng zakah. Suratul Dhariyat verse 19. At doon sa isa pang aya, Suratul Baqarah 267, Ya ayyuhalladhina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum. O mga nanampalataya, magtustos kayo, ibig sabihin magbigay kayo ng zakah mula sa mabubuting bagay na inyong mga nakamit. At yung kasabtum dito, kasama na rito yung tijara o yung mga pangbenta. At panghuli, merong hadith, iniulat ito ni na Imam al-Bukhari at Imam Muslim, alimhum anna Allah iftarada alihim sadaqa fi amwalihim tuqadu min agniyaihim faturaddu ala fuqaraihim.
So sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Muad bin Jabal, ituro mo sa kanila na si Allah ay nag-oobliga sa kanila ng zaka sa kanilang yaman na kukunin mula sa mayayaman at ibibigay sa may hirap. Wala syakka anna urudat tijara malun. At walang pagdududa na ang mga paninda mo ay may tuturing din na yaman o kumbaga katumbas din siya ng pera. Yung nga katulad ng kung paano natin sinimulan yung zakat, di ba? Sa accounting, merong tinatawag na assets, lalong-lalo ni liquid assets. Ang liquid assets, good as cash. Pwede mo siyang i-dispose, ibenta mo, at magiging pera din yun agad-agad. So, ganun siya inuunawa dito sa usapin ng zaka. Alhamdulillah. So, tutuloy natin ito, insyaAllah. Marami pa tayong matatalakay dito. So, kahit hindi tayo nagbabayad ng zaka, so mainam na malaman natin ang tungkol sa mga ito, insyaAllah. So, hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.